O ngayon ho, mga bossing, dahil napag-usapan natin yung mga sakuna, yung mga pag-rescue, bumabanat ngayon ang Vice Presidente. Kanino? Siyempre sa Presidente ho, mga kababayan. No? Meron kasing digmaan na nagaganap po sa gitnang silangan, mga bossing. 'Di ba? May nagaganap na digmaan sa gitnang silangan, mga kababayan. At ang sabi ng Vice Presidente sa ating Pangulo ay eto ho. Ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Oh, ha? Ito po ay patungkol, mga boss chief sir, doon sa mga kababayan nating mga OFW na nandoon po sa gitnang silangan at naiipit po, no, ng digmaan. At ang sabi ng Vice Presidente, hindi naman ganun kahirap kumuha ng eroplano at mag-ipadala doon sa lugar ng digmaan upang makuha yung mga kapwa natin Pilipino. Ma'am, ang tanong ho, noong mga panahon na yon, kapag ba nagpadala ng eroplano ang presidente, meron po bang lalapagan? Wala po Lahat po ng airport sarado ho, mga boss chief sir. Kaya hinintay ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga pagkakataon na pwede nang mag-uwi ng mga Pilipino. 'Di ba ito nga lang ho na i-vlog ho natin, mga bossing? Na i-vlog ho natin, mga kababayan, na 299 kapwa natin Pilipino ang nailikas na po at naiuwi na po ng gobyerno ng Pilipinas. Timing! Hindi pwede bara-bara. Luyawa! Ako, mga pinsan ko, nandoon, nakatira sa Dubai. Si Banat Boy, isa sa host ng Birahan, babalik na ang Birahan, malapit na ho. Isa sa host ng Birahan, nakatira sa Dubai. Diba si Rokan Saki? Lahat sila sinasabi, sarado ang mga airport. Paano mo naman papalapagin yung eroplano? Sa bukid na lang. Since malaki naman yung desyerto sa Middle East, doon na lang lumapag. Di po ba? Nagtataka lang ho ako sa kanila, mga boss. Naibabalita naman po yung mga yan worldwide. No? Hindi lang po sa Pilipinas. Naibabalita po lahat yan, mga kababayan. At pihado ako, alam nila na naririnig ng mga kapwa natin Pilipino. Dahil kahit sino pong tao ngayon, tingin ko meron niyang cellular phone o cellphone. Napapanood, naririnig. Sarado ang mga paliparan ng Dubai, etc., ng Qatar, mga na stop o hindi patutuloyin yung mga babiyahe around papunta doon sa Middle East, etc. Pero nakukuha pa nila na sirain ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakukuha pa nila na magsinungaling sa taong bayan. Ganon na alam naman nila na balitang-balita na yan. Di ba? Alam naman nila na narinig na ng kapwa natin Pilipino yan. Kaya doon ho sila lalong bumabagsak Doon lalo ho sila nababaon. No? Doon sa mga kasinungalingan at pagsisinungaling nila. Yung naibalita na, tapos sa kanila sisirain, doon sila nahuhuli, mga kababayan. Di ba? Yun ang style nila. Kaya sabi ko sa inyo, paano maging ganyan, kailangan mo ng napakatigas na muka, napakakapal na muka para maging ganyan ka. Yung tipo bang mga Marcoleta. Mga Marcoleta, sinabi nung isang araw, iibahin sa mga susunod na araw. Dating Pangulong Duterte, ganyan din ho, mga kababayan. Estilo na po yan ng mga DDS. Kaya po, yung mga dating mga sumasama sa kanila, mga nagmamautog, ngayon ho, wala na, tinatabangan na, hindi na sumasama doon sa mga mautog-mautog rally nila. Sino ba naman ang sasama? Paano mo naman ipagtatanggol yung mga taong mga sinungaling? Di po ba? Ayun, nalagasan na ng nalagasan. At makikita nyo po yan, mga boss chief sir, ang patunay niyan, yung papirma-pirma na lang po nila para umuwi na daw po si Tatay Digong na hindi makakauwi. Mananatili ho
sa loob ng kulungan ang Tatay Digong nila. Yun na lang ho eh. Pakalat nila, 32 million, kaming mga DDS. Eh yung mga pumirma ho, lumagda 162,000 lang daw po. Ni hindi man lang nakatungtong kahit na 1 milyon. Diba? Meron pa po yung nasa internet pa ho yan. Nasa ano pa yan. Kumbaga pwede kang lumagda doon sa sa cellphone mo. Di ba? Pag yang naging presidente, ewan na lang. Naku, kung ang vice-presidente ngayon ang magiging presidente sa 2028, Annalyn Ando, baka yung China, wala na po talaga. Baka wala nang kahirap-hirap ang China. No? Biruin mo, yung mga missile. Yung mga missile na pandepensa natin, galing Estados Unidos, galing India. Tanggal na yan. Isa sa nagtatawa ang vice-presidente kung bakit daw po tayo may missile. No? Napansin ko, yung China nagsalita, bakit may missile ang Pilipinas? Ganyan, pinapataas nyo ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. After 1 buwan, nagsalita naman ang vice-presidente. Sabi, oo nga, bakit may ganito? Bakit may missile dyan sa Pilipinas? Kaya't mabuti ho talaga, tinanggal siya doon sa NSC, National Security Council. Nakakatakot. Mamaya kapag nasa meeting sila, ito ang plano natin para sa pagdepensa sa ating bayan. Nakaupo siya. Tapos, yung pala, dumudut-dut na, ibinabato na. Sa China, yung mga impormasyon. Di ba? Kaya tama lang po, mga kababayan, yung naging desisyon sa mga yan. Kung sakali na siya, kailangan lagpasan muna yung impeachment. Kung sakali na siya ang maging presidente sa 2028, mga bossing, nako po. Baka pati ho yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mamamaalam na kami sa inyo. Hindi, kasi ho, yan yung laging sinasabi ng mga DDS eh. Diba? Sabi nga kanina nung naka-live tayo, eto abangan ko tong vlogger na to sa 2028. Sabi ko, abangan din kita. Mag-abangan tayo. Abangan mo yung live ko. Abangan ko yung comment mo. Yung tipo bang pagdating ng 2028 at natsambahan ni Sara Duterte na manalo sa pagka-presidente, parang tumba lahat to ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Which is, naririnig din po natin sa kanila. Naririnig din po natin sa kanila, mga boss chief amo, sir. Yun nga lang po. Kulang sa buga. No? Yung tipong puro ganon. Tapos kapag naipakita naman po kung ilan na lang sila, yung mga papirma-pirma nila, wala na naman pala. Iilan na lang ho pala sila. Di ba? Pulonges Yotman at Mark Estacador. Mga DDS, tigilan nyo na yung mga pagbabanta niya. Natatakot kami. Pangit, Natatakot kami, mga DDS. Bahala kayo sa buhay nyo.